Gusto mo bang malaman kung gaano ka pa katagal mabubuhay talaga? Kapag lampas ka na sa 70, bawat taon ay parang mas mahalaga. At ang totoo, nagbibigay na ang iyong katawan ng mga sinyales kung gaano ka pa maaaring mabuhay. May mga taong nasa 70 na pero malakas pa rin, malinaw mag-isip at punong-puno ng sigla. Pero may iba naman na nagsisimula ng bumagal, humaharap sa mga problemang at laging pagod. Ano ang pinagkaiba? Madalas, makikita ito sa ilang mahahalagang palatandaan, mga simpleng bagay na maaaring magbigay ng sulyap sa hinaharap mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 palatandaang maaaring magpahiwatig kung gaano ka pa katagal mabubuhay pagkatapos ng edad na 70. Hindi ito haka-haka o pamahiin. Ito ay base sa aktwal na obserbasyon ng mga doktor at mananaliksik sa mga taong nabubuhay ng mahaba at malusog. Pagkatapos ng video na ito, malalaman mo kung ano ang mga dapat mong bantayan sa sarili mong katawan at lifestyle, at higit sa lahat, kung ano ang magagawa mo para mapahaba ang iyong buhay at mapanatiling malusog ito. Manatili hanggang dulo dahil baka may mga simpleng bagay kang hindi napapansin na malaki pala ang epekto sa hinaharap mo. At kapag nakilala mo na ang mga sinyalis na ito, magkakaroon ka ng mas malinaw na ideya kung nasaan ka na ngayon at anong mga pagbabago ang makakatulong sa iyo upang mas humaba pa ang iyong buhay. Sinyalis 1. Bilis ng paglalakad, isa sa pinakamalakas na palatandaan kung gaano ka pa katagal mabubuhay matapos ang 70 taon ay hindi makikita sa DNA mo, sa medical record mo, o kahit sa diet mo. Mas simple ito, ang bilis ng paglalakad mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga matatandang kayang maglakad ng tuloy-tuloy at medyo mabilis ay mas mahaba ang buhay kaysa sa mga bumabagal na. Bakit? Dahil ang bilis ng paglalakad ay konektado sa pangkalahatang kalusugan, lakas ng kalamnan, kondisyon ng puso, at kahit sa kalusugan ng utak. Isipin mo ang dalawang lalaki, sina Mang Ramon at Mang Ernesto, parehong 75 taong gulang. Si Mang Ramon ay naglalakad tuwing umaga, tuloy-tuloy ang lakad at hindi nahihirapan tumawid ng kalsada o umakyat ng hagdan. Maayos ang kilos niya, balanse at kampante. Si Mang Ernesto naman, dati masigla rin, pero nitong mga huling taon, napansin na niyang bumagal siya. Nahuhuli sa lakaran, madalas huminto para magpahinga, at minsan ay parang hindi sigurado ang mga paa niya. Habang ang lakad ni Mang Ramon ay senyales ng maayos na kondisyon ng katawan, ang pagbagal ni Mang Ernesto ay maaaring babala ng humihinang kalusugan. Ang mabagal o hindi balanse na lakad ay hindi simpleng epekto ng pagtanda. Maaari rin itong magpahiwatig ng kahinaan ng kalamnan, mahinang sirkulasyon, o posibleng maagang senyales ng problema sa utak. Ang mga binti natin ang pundasyon ng katawan. Kapag nanghihina ang mga ito, bumababa rin ang kabuuang tibay ng katawan. Ang magandang balita, maaaring pagbutihin ang bilis ng paglalakad. Mas madalas kang maglakad, mas lumalakas ang katawan mo. Kung napapansin mong bumabagal ka, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Simulan mo sa maliliit, araw-araw na lakad, magaang weights o simpleng ehersisyo sa binti. Dahil sa dulo, ang bilis mong kumilos sa buhay ay literal na nagsasabi kung gaano ka pa katagal makakakilos. Bantayan mo ang lakad mo, baka ito na ang pinakamadaling paraan para malaman ang kalusugan mo. Senyales 2. Lakas ng pagkakahawak. Hindi mo aakalain, pero ang lakas ng pagkamay mo ay maaaring magsabi ng marami tungkol sa hinaharap mo. Ayon sa pananaliksik, ang grip strength ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng kabuuang sigla sa mga matatanda. Isang matatag na hawak ay senyales ng malakas na kalamnan, maayos na sirkulasyon at gumaganang nervous system. Pero kapag humihina ito, maaaring senyalis ito ng muscle loss, panghihina at mas mataas na posibilidad ng komplikasyon sa kalusugan.
Kilalanin natin sina Mang Leo at Mang Tomas, parehong 78. Si Mang Leo ay kilala sa matatag na pagkakamay. Aktibo pa rin siya, nagbubuhat ng magaang timbang. Walang problema sa pagbukas ng garapon o pagbitbit ng groceries. Samantalang si Mang Tomas ay napansin ng nahihirapan sa simpleng gawain tulad ng pagbukas ng bote o paghawak ng mabigat na bag. Akala niya normal lang ito dahil sa edad, pero hindi niya alam na ito ay senyales ng humihinang kalamnan. Kapag humina ang grip mo, malamang na humihina na rin ang iba pang bahagi ng katawan mo. At habang nawawala ang lakas, mas nagiging mahirap manatiling independent at masigla. Ang maganda, pwede pa itong mapalakas muli. Subukan ang pagpisil ng tennis ball, paggamit ng hand gripper, o pagbubuhat ng magaang weights. Makakatulong ito para mapanatili ang lakas ng mga kamay at buong katawan. Subukan mo ngayon. Kumamusta ka at pansinin kung gaano kalakas ang hawak mo. Kung tila mas mahina ito kaysa dati, o kung nahihirapan ka sa pang-araw-araw na gawain, huwag mo itong baliwalain. Dahil ang kakayahan mong humawak ngayon ay maaaring nagsasabi kung gaano ka pa katagal makakakapit sa buhay. Senyales 3. Kakayahang tumayo sa isang paa. Ang balanse ay hindi madalas iniisip ng mga tao hanggang sa ito'y magsimulang mawala. Pero alam mo bang, ang kakayahang tumayo sa isang paa nang hindi bababa sa 10 segundo ay isa sa pinakamalakas na palatandaan kung gaano ka pa katagal mabubuhay? Ipinakita sa mga pag-aaral na ang mga taong may problema sa balanse ay mas malamang na madapa, masaktan, o magkaroon ng mga isyu sa pag-iisip. Samantala, ang mga kayang magpanatili ng balanse kahit sa kanilang 72 ay mas malamang na mabuhay ng mas mahaba at mas malusog. Isipin mo sina Aling Liza at Aling Nora, parehong nasa maagang 70. Si Aling Liza ay aktibo, naglalakad araw-araw, nagyoyoga at kaya niyang itaas ang isang paa ng ilang segundo na hindi natitinag. Si Aling Nora naman, hindi masyadong nabigyan ng pansin ang balansi. Kapag sinusubukan niyang tumayo sa isang paa, agad siyang natutumba at kailangang humawak sa kung anuman para kumalma. Ang hindi niya alam, ang pagkawala ng balance ay hindi lang simpleng abala, isa itong babala na humihina ang koordinasyon, kalamnan, at pati na rin ang utak. Ang maayos na balance ay nangangailangan ng malalakas na binti, aktibong nervous system, at malusog na utak. Kung napapansin mong mas madalas kang natitisod, hindi kumpiyansa sa pagliko, o kailangan mong humawak sa pader habang naglalakad, oras na para kumilos. Ang magandang balita, maaring pagbutihin ang balanse. Subukang tumayo sa isang paa araw-araw, maglakad ng heel to toe, takong sa unahan ng isa pang paa, o mag-practice ng magaan na tai chi. Subukan mo ngayon, tumayo ka at itaas ang isang paa. Kaya mo ba itong panatilihin ng 10 segundo na hindi nababalanse? Kung hindi, huwag kang mabahala, pero huwag mo rin itong ipagsawalang bahala. Dahil habang mas maaga kang magsimulang sanayin ang balansi mo, mas magiging matatag ka habang tumatanda. Senyales 4. Pattern ng pagtulog mo. Ang kalidad ng pagtulog mo ay maraming sinasabi tungkol sa kalusugan mo at sa kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Hindi lang ito tungkol sa pahinga. Sa gabi, habang natutulog ka, nag-aayos ang katawan mo, pinapalakas ang immune system at nililinis ang utak mula sa toxins. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong 70 pataas na may tulog na maayos at regular ay mas tumatagal at mas malusog ang pamumuhay. Samantalang ang mga hirap matulog ay mas mataas ang panganib sa memory loss, sakit sa puso at mahinang resistensya. Isipin mo sina Mang Andres at Mang Delfin, parehong nasa mid-70s. Si Mang Andres ay may regular na oras ng tulog, natutulog ng humigit kumulang 7 oras gabi-gabi, at nagigising na magaan ang pakiramdam. Si Mang Delfin naman, laging balisa, madalas magising sa gitna ng gabi,
nahihirapang makatulog muli at minsan ay hindi makatulog kahit anong gawin. Habang tumatagal, si Mang Andres ay nananatiling alerto, malakas at may sapat na enerhiya. Si Mang Delfin naman ay dumaranas ng brain fog, pagkapagod sa araw at pagbabago sa blood pressure. Lahat ito ay konektado sa mahinang tulog. Kung madalas kang magising sa gabi, nahihirapang manatiling tulog o laging pagod kahit matagal ka sa kama, pakinggan mo ang katawan mo. Ang mahinang tulog ay maaaring galing sa maraming bagay: stress, masamang diet, kulang sa ehersisyo, o di kaya ay undiagnosed health issues gaya ng sleep apnea. Ang mabuting balita, pwedeng ma-improve ang kalidad ng pagtulog. Mga simpleng pagbabago tulad ng iwas sa screen bago matulog, pagtatakda ng regular na oras ng tulog, paglabas sa araw tuwing umaga, o pag-iwas sa mabigat na pagkain sa gabi ay malaki ang epekto. Tandaan, ang pagtulog ay hindi lang para makaramdam ng pahinga. Ito ay mahalaga para manatiling malakas ang katawan at malinaw ang isip. Kaya ngayong gabi, pansinin mo kung paano ka natutulog. Kung palagi kang pagod sa paggising o pakiramdam mo ay nagbago ang tulog mo sa mga nakaraang taon, oras na para gumawa ng hakbang. Dahil ang kalidad ng pagtulog mo ngayon ay maaaring magtakda ng lakas at kalusugan mo sa hinaharap. Senyales number 5. Gana sa pagkain at ugali sa pagkain. Ang paraan ng pagkain mo pagkatapos ng edad na 70 ay isa sa pinakamalakas na palatandaan ng haba ng buhay mo. Kapag may gana kang kumain at maayos ang diet mo, nananatiling malakas ang katawan mo, matibay ang resistensya at mataas ang enerhiya. Pero kapag bigla kang nawala ng gana o naging pabaya sa pagkain, sinyalis ito ng posibleng problema sa kalusugan at maaaring pabilisin pa ang pagtanda. Isipin mo sina Aling Melba at Aling Nida, parehong 74 na taong gulang. Si Aling Melba ay may gana pa ring kumain. Kumakain siya ng sariwa at masustansyang pagkain at nananatiling pareho ang timbang niya. Si Aling Nida naman, napansin niyang madalas wala siyang gana. Madalas siyang hindi kumakain, umaasa sa processed food, at hindi niya sinasadya pero pumapayat siya nitong huling taon. Ang hindi niya alam, ang unti-unting pagkawala ng gana ay senyales na hindi na rin maayos ang pagsipsip ng nutrients ng katawan niya. At kapag kulang sa nutrisyon, humihina ang kalamnan, bumabagal ang metabolismo, at bumababa rin ang resistensya. Ang ganitong pagbabago sa gana ay madalas may kaugnayan sa mga isyu tulad ng problemang panunaw, hormonal changes, o maagang senyales ng mental decline. Kapag hindi sapat ang kinakain mo, nagsisimula ng sirain ng katawan ang sarili nitong kalamnan na nagdudulot ng panghihina, pangangayayat, at mas mataas na panganib sa pagkakasakit. Kaya kung napansin mong nagbabago ang gana mo, madaling mabusog, wala nang interes sa pagkain, o biglang pumapayat, huwag mo itong baliwalain. Ang tamang pagkain pagkatapos ng 70 ay hindi lang tungkol sa pagiging busog, kundi sa pagbibigay sa katawan ng tamang nutrisyon para gumana ito ng maayos. Mag-focus sa whole foods, uminom ng maraming tubig, at huwag baliwalain ang pagkawala ng gana. Maaaring ito ang paraan ng katawan mong nagsasabing kailangan mo nang kumilos. Senyalis number 6. Kakayahang humarap sa stress. Ang paraan ng pagharap mo sa stress pagkatapos ng edad na 70 ay nagsasabi ng malaki tungkol sa kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Ang matagal na stress ay hindi lang nakakasama sa mood. Pinahihina nito ang immune system, nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso, at nagpapabilis ng pagtanda. Pero ang mga taong marunong mag-manage ng stress ay mas nananatiling malusog, aktibo, at matalas ang isip kahit umabot na sa katandaan. Isipin mo sina Mang Isko at Mang Renato, parehong 76. Si Mang Isko, tulad ng lahat, ay dumaranas ng mga pagsubok, bigla ang gastusin, problema sa kalusugan,
o mga isyu sa pamilya. Pero natutunan niyang humarap sa lahat ng ito ng kalmado at may pananampalataya. Nagpapraktis siya ng malalim na paghinga, nakikisalamuha pa rin sa iba at hindi nagpapalunod sa problema. Si Mang Renato naman, kabaligtaran. Madalas siyang nag-aalala kahit sa maliliit na bagay. Na-stress siya sa mga bagay na wala naman siyang kontrol at nahihirapan siyang makawala sa negatibong pag-iisip. Habang lumilipas ang panahon, sinisimulan ng stress ang unti-unting pagkasira ng katawan niya, tumataas ang blood pressure, naaapektuhan ang tulog, at nauubos ang enerhiya. Tandaan, ang matagal na stress ay nagdudulot ng inflammation sa katawan, isang pangunahing salik sa halos lahat ng sakit na kaakibat ng pagtanda tulad ng Alzheimer's at sakit sa puso. Kaya kung madalas kang iritable, pagod o emosyonal, huwag mo itong isantabi. Hanapin ang mga paraan upang harapin ito, maging ito man ay mindfulness, ehersisyo, paghinga, panalangin o kahit pagtawa. Tanungin mo ang sarili mo, kapag may problema, natututo ka bang mag-adjust at mag-move on? O nananatili ka sa pag-aalala hanggang sa lamunin ka nito? Ang kakayahan mong manatiling kalmado, hanapan ng solusyon ang mga problema at mag-focus sa mga bagay na kaya mong kontrolin ay hindi lang nakabubuti sa isip. Isa itong mahalagang sangkap sa kung gaano kakatagal at gaano kakaganda mabubuhay. Kung nanonood ka pa rin hanggang na ngayon at may natutunan ka, i-comment mo ang number 6 sa ibaba para malaman naming andyan ka pa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at ang bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming video. Malaking tulong sa amin ang suporta mo para makapagpatuloy kaming gumawa ng makabuluhang content. Senyales Pito. Lakas ng ugnayan sa kapwa. Ang tibay ng mga relasyon mo sa pamilya, kaibigan o komunidad ay isa sa pinakamalakas na palatandaan ng haba ng buhay mo pagkatapos ng edad na 70. Ipinakita ng maraming pag-aaral na ang mga taong may malalakas na social connections ay mas mahaba ang buhay at mas malusog. Samantalang ang kalungkutan o isolasyon ay konektado sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, depression, demensya, at maagang pagkamatay. Isipin mo sina Aling Gloria at Aling Belen, parehong 78 taong gulang. Si Aling Gloria ay may aktibong social life, tumatawag sa mga kaibigan, sumasali sa book club ng barangay, at madalas kasama ang pamilya. Nasisiyahan siya sa kwentuhan, masayahin, at ramdam niya ang koneksyon sa mga tao sa paligid niya. Si Aling Belen naman ay madalas nag-iisa. Marami na siyang hindi nakakausap sa mga dating kaibigan, at kahit may pamilya siya, bihira siyang tumawag o bumisita. Habang lumilipas ang buwan, nararamdaman niyang unti-unting lumulungkot ang kalooban niya, at pati katawan niya ay tila humihina. Ang ugnayan sa kapwa ay higit pa sa emosyonal na suporta. Direktang nakaaapekto ito sa pisikal na kalusugan. Kapag nakikipag-ugnayan ka sa iba, nananatiling aktibo ang utak mo, bumababa ang stress, at naglalabas ang katawan mo ng mga chemical na nagpapalakas ng immune system. Kaya, kung napapansin mong umiiwas ka sa tawag, hindi na sumasama sa mga okasyon, o mas madalas kang nag-iisa, oras na para gumawa ng pagbabago, ang pagiging konektado ay hindi nangangahulugang palagi kang dapat nasa paligid ng maraming tao. Minsan, sapat na ang simpleng pag-reach out sa isang kaibigan, pagsali sa isang grupo, o regular na pag-uusap sa isang kapamilya. Dahil ang mga relasyon na pinangangalagaan mo ngayon ay hindi lang nagbibigay ng kasiyahan, tumutulong din itong pahabain at pagandahin ang buhay mo. Panghuling kaisipan. Ngayon na alam mo na ang 7 palatandaan, maglaan ka ng sandali para tanungin ang sarili mo. Nasaan na ako ngayon? Matibay pa ba ang kilos ko, ang katawan ko, ang isipan ko? O may mga banayad ng pagbabago na hindi ko dapat ipagsawalang bahala? Ang mabuting balita
Halos lahat ng mga palatandaang ito, ang bilis ng paglalakad, lakas ng grip, balanse, kalidad ng tulog, pagkain, stress management, at relasyon, ay kaya mong pagbutihin. Hindi nakatakda ang hinaharap mo. Ay naamsa ang mga desisyong ginagawa mo ngayon ay may direktang epekto sa mga tao na darating. Kung may nakita kang aspeto na dapat mong pagtuunan, huwag mo nang hintaying may magsabi pa sa'yo. Simulan mo na. Maglakad araw-araw. Palakasin ang katawan, i-prioritize ang maayos na tulog, makipag-ugnayan sa iba, at matutong i-handle ang stress. Ang layunin ay hindi lang humaba ang buhay, kundi gumanda rin ito. Dahil sa huli, ang tunay na longevity ay hindi lang tungkol sa bilang ng taon, kundi sa kalidad ng bawat isa sa mga taon na iyon. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig mula sa iyo. Mag-comment ka sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo at kung paano mo ito gagamitin sa buhay mo. Ang iyong komento ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas para magpatuloy. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Hanggang sa susunod na video, stay healthy, stay strong at ingatan ang sarili.